Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa game kahapon ng Charlotte Hornets at ng Los Angeles Lakers ay nakita nga natin ang malaking problema kay Luka Doncic. Hindi ang 14 points, 11 rebounds, 8 assists and 6 turnovers sa performance niya on 5 of 18 shooting sa field and 1 of 9 shooting sa 3 points. Dahil ito nga ay inaasahan na maayos na pa ito kapag nakapag-adjust na siya sa opensa ng Lakers. Hindi nga ito ang problema bagkus ang kanyang depensa. Sa last 2 minutes ng game kahapon ay napakasimple lang nga ng ginagawa ng Hornets. Tinatawag lang nga ni Lamelo kung sino man ang tao ni Luka at hihingi siya ng screen dito upang maswitch si Luka sa kanya at mag-a-ISO na siya. The first possession ay hindi binigyan ng tulong si Luka ng Lakers at na-crossover at naiwan nga siya ni Lamelo. Sa mga sumunod na possession naman ay nagbigay na ng double team si Dorian Finney-Smith na nagresulta sa open shooter para sa 3 points. At nangyari nga ang lahat ng ito dahil hindi magawang depensahan ni Luka ang kanyang tao na mag-isa. Okay lang nga kung ganito si Luka at nag-average pa din siya ng 34 points, 10 rebounds and 9 assists per game tulad sa nakaraang season o kaya naman may Anthony Davis na sasalubong sa pinta kung maiwan man siya. Ngunit hindi nga ito ang kaso ngayon. Well, understandable nga na ang galaw na ginawa ng Lakers ay para sa mga oras na kapag nag-retire na si LeBron ay may sasalungan ng franchise. Ganun pa man kung kakayanin nga ay malamang gusto pa din nila na gumawa ng malalim na playoff run ngayong season. Subalit hindi nga nila ito magagawa kung ganito lang ang gagawin lagi ng mga team kay Luka sa clutch moments. Masyadong magaling nga ang mga NBA player para hayaan na malibre sa 3 points sa mga importante na possession ng game. Ano ba sa palagay nyo ang solusyon sa problema ni Luka sa depensa na noon pa man ay nakikita na natin sa kanya? Habang si Bobby Portis naman mga kaibigan ay nahuling gumamit ng bawal na gamot sa NBA o banned substance sa tramadol o tramadol sa Ingles. Dahilan kung bakit siya ay masususpinde ng 25 games without pay dahil hindi nga ito pwede sa NBA mga kaibigan. Hindi nga daw alam ni Bobby Portis na na-take niya ang banned substance na ito as a painkiller. Wala nga daw kasalanan si Bobby Portis dito and it was an honest mistake. Ayon sa kanyang agent ay nahihirapan nga daw si Bobby Portis sa tanggapin ito, subalit handa nga daw siyang tanggapin ang penalty na 25 game suspension without pay at malaking kawalan nga ito para sa Milwaukee Bucks mga kaibigan. Nag-average nga siya ng 14 points, 8 rebounds and 2 assists per game sa average playing time lamang na 25 minutes per game. Very efficient nga ang ambag niya sa konting playing time dahil kaposisyon niya nga si Giannis Antetokounmpo. Isa siya sa mga big bench pieces ng Bucks at malaking parte ng championship run nila noon. Kung sakali nga ay makakabalik siya sa last 4 games ng Bucks sa regular season na ito. Tough break nga para sa Bucks sa may record na 29 wins and 24 losses. 4 games lang nga ang pagitan nila sa 9th seed Miami Heat. Ganun nga sila kadikit mga kaibigan at posible pang malabas sa playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?